Nasa Amerika na nga si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa United Nations General Assembly. Iba't ibang issue ang tatalakay ng Pangulo sa pagtitipon kabilang ang pagkuha sa non-permanent seat sa UN Security Council. At live mula sa New York, USA, may Express report si Maricel Halili. Mase, ano bang balita dyan? Muli mag-aalas 3 ng hapon dito sa New York nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos para nga dumalo sa United Nations. Ang dadaluhan niya rito ay patungkol sa event para sa mga kababaihan. Pero ang sabi ng Department of Foreign Affairs, target ng Pangulo na maihayag sa United Nations yung posisyon ng Pilipinas tungkol sa nangyayaring gulo dyan sa gitnang silangan at para maikampanya na rin yung ating pagnanais na makuha yung non-permanent seat sa United Nations Security Council. Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating niya rito sa New York City. Panawagan ng mga grupo, tuldukan na ang korupsyon, proteksyonan ng Filipino workers sa abroad at iparating ang pangamba sa mga kababayan natin sa Middle East. May mga kumukwestiyon din sa timing ng pagbisita rito ni PBBM. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, ito ang tamang panahon na pumunta si PBBM sa New York para dumalo sa pagpupulong ng United Nations. Kailangan kasing ikampanya ng Pangulo na ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat ng UN Security Council. Nauna ng kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang hakbang na ito. Ano raw ba ang mapapala ng Pilipinas kung magkakapwesto sa UN Security Council? Sagot dyan ng palasyo. Yun po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba nating mga kababayan. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nadinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas para nalangka na pilit ibinabagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Ang pagiging miyembro po bilang sa isang non-permanent seat sa UN Security Council, ito po ay makapagbibigay ng boses sa Pilipinas upang makakapagbigay po ito ng pagkakataon upang makapaghubog ng mga pandaigdigang agenda or adhikain, pati na po makakasama sila para makapagbigay din po ng mga suwestyon para sa mga pagbibigay ng desisyon sa usaping pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Per region, ang botohan ng UNSC sa pagpili ng bansang bibigyan ng non-permanent seat mula 2027 hanggang 2028. Sabi ni Philippine Ambassador to America Babes Romualdez, importante ang posisyong ito na ikampanya ni PBBM sa UN, lalo't bukod sa Middle East conflict ay hindi pa rin natatapos ang issue sa West Philippine Sea. Mas magkakaboses kasi ang Pilipinas sa isyong pangseguridad kung mapapabilang tayo sa 10 bansang may non-permanent seat. Kalaban ng Pilipinas sa pwesto ang Kyrgyzstan. Obviously, because of what we face right now in the West Philippine Sea, having a seat at the Security Council is going to be a major impact for us, since, as we all know, the United Nations is an important body, and it is the one that has decided on our arbitration award. Pero hindi pa rin maikakaila na tiyempo ang working visit ni PBBM sa gitna ng paglobo ng presyo ng petrolyo sa Pilipinas. Ayon kay Jose Castro, kumikilos na ang Department of Energy. Katunayan, mag-i-issue raw ang DOE ng show cause order sa 54 na gas stations na biglang nagtaas ng presyo ng petrolyo kahit hindi pa dapat. Kapag kayo po ay nagsamantala, meron po kayong kalalagyan. Kayo po ay madidemanda at maaari matanggalan pa po kayo ng pagkakataon na kayo ay makapagnegosyo. So tandaan niyo po, ang sabi po ng Pangulo, magtulungan tayo. Sa hirit naman ni Vice President Sara Duterte na bakit hindi makakuha ng eroplano ang gobyerno para maisalba ang mga OFW sa Middle East, ito ang sagot ng Malacanang. Siguro diyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon, ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon, at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po.
Nikki, mag-aalas 11 na ng gabi dito sa New York, araw ng linggo. Kaya ngayong araw, pagdating dito ni PBBM, private time muna siya. Pero bukas ng umaga, alas 11 ng umaga dito sa New York, ay inaasahang haharapin na niya ang United Nations Commission on Women para i-address naman yung mga concerns ng mga babae sa United Nations. Nakatakda rin siya makipagpulong sa ilang mga business groups dito sa New York para anyayahan din na mag-invest sa Pilipinas. Nikki? Yan ang Express Report ni Maricel Harili live mula sa New York City. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.